Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay maniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang na mahal na birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may di nagmamaliw na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sura ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon, wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya ng Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata at patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang.
Sa lahat ng masama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sangakang ugat ni Hese, tagaakay ng marami, halina't tubusin kami. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot na makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon. Taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon,
Ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa oras na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayoy nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang kaaking kagustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy tayong naghahanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ni Jesus Nazareno, ang pinangakong tagapagligtas ng Ama. Kadalasan sa atin, niisip natin na ang Pasko ay para na lang sa mga bata. Kaya yung mga hindi na nakakabata, hindi na ganun ka-excited pag Pasko. Sa katunayan, pag Pasko na ang pinag-uusapan, ang naiisip nila ay stress. Kasi ang daming lulutuin, dilinisin, aayusin. Samantalang ang mga bata ay iniisip nila ang kanilang mapapamaskuhan, ang kanilang matatanggap, ang kanilang mga kasiyahang dadaluhan. Siguro nga sa mata ng mundo, pabor sa mga bata ang Pasko. Ngunit sa ating pananampalataya, lalo na sa paghahanda natin sa Panginoon sa ating buhay, ang diwa ng Pasko ay para sa lahat, bata man o matanda, mayaman man o mahirap, nakatataas man o nakabababa sa lipunan. Kaya nga't itong mga araw na ito, kasama ang simbang gabi, iba't ibang mga tauhan ang ibinibigay sa atin para sabihin sa atin, ang paghahanda sa Diyos ay para sa lahat. Paghahanda sa Kanyang himala. Natitiyak ko, marami sa inyo ang dumayo ngayon dito sa Quiapo. At darating pa, lalo na pagdating bukas, huling Biyernes ng taon, ay sa susunod pa pala, no? Sa susunod pa, ang huling Biyernes ay talagang buhos na ang mga tao. Ngunit, bakit? Dahil gusto natin maranasan ang himala ng Diyos. Gusto natin matanggap ang pagpapala. Ngunit, gaya ng aking paulit-ulit na sinasabi, kailangan maging handa tayo. Dahil baka naghihimala na ang Diyos,
hindi lang natin ito mawari. Nag-aantay ka pa, nagdadasal ka pa, yung pala nangyayari na ang sagot ng Diyos. Siguro nga, hindi yung sagot na gusto mo, hindi yung sagot na inaakala mo, pero sumasagot na pala ang Diyos. Yan ang pagdating ni Jesus. At sa araw na ito, ang ibinigay sa ating halimbawa ay si Zacarias. Alam natin kung sino si Zacarias. Asawa niya si Elizabeth o si Isabel at sila ang magulang ni San Juan Bautista. Kahapon narinig natin ang kwento ni San Jose, ang tumayong ama ni Jesus Nazareno. Kung titingnan ninyo, magkaibang-magkaiba si Zacarias at Elizabeth kay Jose at kay Maria. Si Jose at si Maria, paumpisa pa lang, ikakasal pa lang. Si Zacarias at Elizabeth, matagal nang mag-asawa, pero wala pa ring anak. Si Maria at si Jose, punong-puno ng pag-asa. Marami pa mga pangarap at plano sa buhay. Si Zacarias at Elizabeth, parang palubog na ang araw. Malapit na ang dapit hapon. Marami ng pinagdaanan. Marami na rin kapighatian at kabiguan sa buhay. Pero dito nakikita ninyo, kaya pala samut-sari ang mga tauhan. Siguro nga meron ngayon dito, nagdadasal ka pa lang para makapasa sa exam, sa board. Nagdadasal ka pa lang makatanggap ng visa para makapag-abroad. Pero meron natitiyak ko rin, nagsisimba rito, retirado ka na. May sakit ka na at sinabihan ka, maghanda ka na. Hindi natin alam kung anong hinaharap mo. May iba siguro dito, nagliligawan pa, kaya napasimba ka, nagpapapogi ka sa nililigawan mo. Nililigawan mo, gusto magsimba sa Quiapo, kahit wala kang ganang magsimba, sasama ka. Pero meron din naman dito, baka nagpapasalamat kayo, golden nyo na. At meron din naman siguro din dito ngayon, nagsisimba, hindi umubra ang inyong pagsasama, kaya mag-isa ka na lang ngayon, nagkahiwalay kayo. Samut-sari ang nandito ngayon sa Quiapo. At ganun din ang nangyari noong unang Pasko. Samut-sari ang mga tauhan, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. At si Zacarias, kung si San Jose, ang biyaya ng Diyos, inalok sa kanya sa pasimula. Kay Zacarias, inalok sa kanya, patapos na. Pero hindi nangangahulugan, pinabayaan siya ng Diyos. Hinahanda lang siya ng Diyos. Itong Paskong ito, ipinapaalala sa atin, may sariling orasan ng Diyos. Baka akala mo lang naantala na ang Diyos. Akala mo pinabayaan ka ng Diyos. Pero pinapaalala sa atin sa pamamagitan ni Zacarias, may plano ang Diyos. May dahilan ng Diyos. Kaya nga, kinailangan munang manahimik ni Zacarias. Narinig natin, naging pipi siya matapos magpahayag yung anghel. Kailangan niyang manahimik, magnilay-nilay, magdasal pa para lalong maunawaan ang plano ng Diyos, para maging handa matanggap ang himala ng Diyos. Napansin niyo si San Jose? Kabaliktaran. Kung si Zacarias pinatahimik, di ba sabi sa atin, narinig niyo kahapon, si San Jose ni isang salita, walang nakatala sa Biblia. Sa makatuwid, tahimik na si San Jose. Siguro kaya nga siya
mas maaga niyang natanggap ang himala. Mas maaga niyang naunawaan ang plano ng Diyos kasi tahimik na siya. Si Zacarias, kailangan pang patahimikin. Hindi naman masama yun. Kasi nga, ganun tayo kamahal ng Diyos, tinutulungan niya tayong maging handa. Minsan, kailangan tayong patahimikin. Patahimikin ng karamdaman, patahimikin ng mga pagsubok sa buhay, patahimikin ng mga dalamhati. Pero kaya tayo pinatatahimik, hindi para parusahan, kung hindi para ihanda, lalo sa plano, himala at biyaya ng Diyos. Kung pinatatahimik ka ngayon sa buhay mo dahil ang daming nangyayari, tingnan mo ito bilang isang pagkakataon, hindi parusa. Sapagkat may nilalaan sa iyo ang Diyos. Kaya ka pinasimba ngayon dito sa Quiapo, gustong sabihin sa iyo ng Nazareno, hindi pa huli ang lahat. Meron akong plano para sa iyo. Meron akong himala at biyaya para sa iyo. Pero manahimik ka rin muna. Mag-isip-isip ka rin. At katulad ni Zacarias, ni San Jose, ni Maria, ni Elizabeth, buksan mo ang puso mo. Hayaan mo ang Diyos ang mangusap. Huwag lang lagi ikaw ang nagsasalita. Huwag lang ikaw lagi ang nasusunod. Huwag lagi yung discarding gusto mo ang pairalin mo sa buhay. Paggabay ka sa Kanya, pahatid ka sa Kanya, at doon mo matatagpuan kung ano ang plano ng Diyos para sa iyo. Sa mga nalalabing araw bago magpasko, ito ang ating dasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, kung kailangan manahimik kami, bigyan niyo kami ng pagkakataong ito. At kung kami nananahimik, hindi ito maging dahilan para mawalan kami ng pag-asa, mawalan kami ng gana. Bagkus, maging pagkakataon ito upang lalo kaming mapalapit sa iyo, mapalapit sa aming kapwa, mapalapit sa kalooban ng Ama, upang maging handa kami sa iyong biyaya at pagpapala. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, hindi madadaig sa kagandahang loob ang Diyos. Sa takdang panahon, ipagkaloob niya ang mga hangarin ng kanyang bayan. May pagkitiwalang sumamo tayo sa Kanya at ang ating tugon, Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Kahit sa gitna ng mga pag-aalinlangan, naway patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang, naway tanggapin ang mga supling ng may pagmamahal at pananagutan. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Sa mga kabataan, naway maraming bukas palad na tumugon sa panawagan sa pagpapari at buhay na nakatalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway pagalingin ng Panginoon at ang mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapanatagan. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami.
Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Espiritu nang sa ganyan ay salubungin namin ang aming tagapagligtas ng may galak at sigla. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoong Diyos Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo. Pati puso langit isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa Kanyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Zacarias at Isabel, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ipinangakong tagapagligtas. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapagandaan naming tanggapin ang marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal namin siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Walang pinipili ito. Kadalasan, kailangan nating manahimik sa puso at isip para tayo maging handa sa kanyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. O Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. O Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamataya ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.